ng libre, makakuha ka ng scholarships, learning opportunities, trainings na hindi mo inaasahan at hindi mo akalain na mabibigay sa'yo. Sobrang laking bagay nun. So for 3 years na, wala akong ibang ginawa kundi mag-aral ng mag-aaral. Yung magkaroon ng awards, manalo sa mga contest na sinasalihan ko. Sobrang napakalaking bagay nun. And iniisip ko, what did I do to deserve all of these things? And wala akong maisip kundi graces lang talaga ni Lord. Lahat graces ni Lord. At sobra akong grateful doon. Alam ko lang na hindi ako mapaghiganting tao. And then one day, siguro hindi nila makayanan or hindi nila matake yung blessings na nare-receive ko mula kay Lord. Kaya in-unfriend ako. Sabi nga, some people are angry because they don't understand how you're still doing great and winning even after they lied about you and tried to turn others against you. Pinabagsak na nila ako eh. So paano I'm still surviving? Ang alam ko lang, ikakampi ko si Lord. At doon ko napatunayan na tama lahat ng instincts ko about those people. Never akong gumante sa ginawa nila sa akin. Kasi alam kong hindi natutulog ang Diyos. Kaya natutunan kong huwag kang gagante kapag may gumawa ng masama sa'yo. Kasi si Lord na ang bahalang gumante para sa'yo. Natutunan ko din na not all your friends will support you. And that's okay. The right ones will. Ang hindi okay is yung hindi ka na nga sumusuporta sa kaibigan mo, gagawa ka pa ng masama para hilahin lang siya papaba. Hindi tayo dapat naiinggit sa iba because everyone shines in their own time. So be patient. Don't take it against others if they succeed before you. Their success isn't your failure. Be happy for them because your time will come too. Sabi nga, huwag tayong maiinggit kasi kasalanan yun. Yung mga material na bagay, sikatan, yung mga posisyon natin sa buhay, achievements, career, pera, lahat yan. Hindi naman natin yan madadala kapag nawala tayo sa mundo. Ang importante is kilalanin natin si Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Sabi nila, kapag inggit daw, pikit. Pero sabi ko naman, kapag inggit, pray. Ipagdasal mo na mawala yung inggit sa puso mo. At maging grateful tayo sa lahat ng blessings ni Lord. Yung magising lang tayo sa araw-araw, napakalaking blessings na nun. Napakalaking bagay na nun na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Ayun lang, sana may natutunan kayo sa story ko. God bless.